challenge. Laki na. 2 to 3 inches nga daw papaya mo. Ayan. Payat na. Ayan. Ay, maebon na lang. Ay, ayan na ang ulang. Malamig ang tubig. Mas marami to. May mga dead. Kunin natin yan. Ano to? Patay na ba to? Mga patay. Buhay pa ko. Ha? Buhay pa yun. Hindi, patay na. Hindi ba? Ano? Yun talaga may mortality. Binahe eh. Sayang oh. Maraming dead ah. Eh. Oh, sige na. Sige na. Uy. Uy. Buhay pa? Buhay pa ko eh. Ang buhay pa. Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer. Baka nagmumotor na si Kongkong ah. Mamatay. Aro. Aro. Patay. Naasar siya ng mga boys eh. Patay. Ay, nako. Wag mong bibitawan yung clutch. Pigayin mo muna yung gas. Wag mong bibitawan yung clutch. Basta-basta. Pigayin mo muna yung clutch. Ay, unahin mo yung gas. Oh, dahan-dahan bitaw ng clutch. Ayan, so nakakuha niya rin. Ayan mga ka-farmer, hinihintay natin yung ulang. So, kasi minessage ko si Sir Jeff. Sabi ko, sir, kumusta na? Kasi magwa 1 month na po tayo nakapareserve. Sabi niya, ayo sir, padala ko na, pwede na pong ipadala. Sabi niya, uy, 300 pieces mga ka-farmer. So, sana dumating ngayon para may ma-vlog tayo. Pero ayan, naandito tayo, nagpapakain na naman ng tilapia mga ka-farmer. Nag-enjoy ako dito, relaxing. Pinapanood mo lang sila, ayan oh, in front of the in front of a beautiful view. Ayan, papasalamat tayo dahil ipinagkaloob niya ito sa atin, di ba? So habang buhay na andito, na-enjoy natin yung lupang hiram natin, di ba? So hiram lang naman po yan. Ako po'y naniniwala na anumang bagay meron ka, pati ang buhay mo ay hiram lang naman. So ayun, thankful dahil nagagamit sa lahat ng bagay, di ba? Kapagbigay ng maraming trabaho, di ba? Naging trabaho mo na rin, di ba? Negosyo, bahay mo na andito. All in one na nga po ito eh. I mean, naandito na yung bahay mo paggising mo, di ba? Naandito na yung mga libangan mo, naandito na yung negosyo mo. So isang bagay na dapat ipagpasalamat. Pero maiba tayo, may magalit na naman. Ayan, hinintay natin yung ulang. At mga ayungin hindi na natin makita, pero nakikita ko. Pero kayo po, baka hindi nyo na po makita kasi parang mga kidlat lang. Kanina pa po ako nagpakain eh, pangatlo na tong buhos. Ayan o. So antay-antay tayo. Alam mo, gusto ko naman ngayon gawin dyan sa taas, subukan ng frog industry. Libangan lang muna. Kasi tingnan nyo, dahil palaka dito. Diba? Bakit hindi natin subukan? At maging negosyo pa. O hanap tayo ng pwedeng mabilhan kahit breeder lang. Tingnan natin, baka malay nyo dumami. At doon tayo makapag-umpisa. So ayun po mga farmer, yung kinakain kinakain po kasi syempre i-offer natin yan sa kainan. Antay-antay tayo. Ay, hintay ko yung message eh, kasi nasa Bustos pa daw siya eh. At yung Lala Move baka pauwi na rin naman po. Sa Bulacan lang yun eh. Sabi ko nga, sir, sabihin nyo sa Lala Move kasi 300 plus. Sabi ko napakamura naman. Nagdagdagan natin yan yung magdi-deliver, kasi ganun din naman kung kukunin ko doon. Magagasolina ako, pag nagutom ka pa gagastos ka, di ba? Kakain ka, so di ka pa umalis, nandito ka, nag-toll gate ka, di ba? So kahit magbigay tayo ng 1K, walang problema. So ayun po mga ka-farmer, antayin natin at malay mo may ulang na tayo mamaya. 2 to 3 inches daw, ganyan. So magiging breeder na yun kasi 300 pieces lang naman po binili ko eh.
At hopefully mapadami natin. Ako naman po malakas ang loob ko dahil 'di ba? Nakita namin, hindi ko alam kung nakita niyo po yung kung paano din from fry, 'di ba? Isipin niyo napakahirap noon. Nakapagpalaki po tayo ng ulang dito. Nakabingwit si Dexter, nakita din niyo nagbilad diyan. So nakita kong nagkaroon siya ng mga itlog at nakita ko rin nagkaroon ng anak, mga ka-farmer. So ibig sabihin nakapag-breed po sila dito sa pond, wild setup. So ngayon naman, kaya malakas po ang loob ko. Sabi ko yung ganong kalalaki kahit 300 pieces kaya nang dumami kasi wala na po tayong predator. Wala na yung except for the 2 flower horn. Hindi naman kaya ubusin. Hito, grabe yung hito mga, pati yung malalaki kinain nila. So yun lang ang ano natin, di ba? So wala na tayong magiging predator dito. Kaya malakas ang loob ko na mag-alaga ulit ng ulang. So yun naman, kukumplituhin na natin yung cast, ayungin, red tilapia and ulang. Pero kung may mag-message ng bangos, si Bebe gusto ding magsingit, libangan daw. Ano na yon, sa kanya ng ano yon, tabag dito, permission. So antay tayo. Sana dumating po ngayon para naman, excited ako syempre naman, 'di ba? So hopefully maparami din po natin. Tapos itong ano, yung alam niyo pangarap ko yun yung ulang talaga dito sa pond. Kaya pinush ko din kahit mahal nung time na yun Pero nakita nyo naman po, di ba? Nabuhay natin, napalaki. Kaya lang, yun nga, may predator tayo. Palaka. Ayan, bukan natin yung palaka na yan. Sana makabili tayo ng kahit breeder lang, di ba? Tingnan natin. Froggy. Saan natin ilalagay yung ulang, mga ka-farmer? Nandiyan na daw agad. Ang bilis naman nun. Galing ng saan galing yun? Kabilis naman ng rider na yun. Parang 1 oras sa Malolos. So Malolos, mabilis nga. Mabilis. Siguro marami siyang dinaanan na shortcut. So ayan, nandiyan na daw po sa may Clintic agad At tinitingnan niya nga, tumawag siya kasi sabi niya liliko rough road. Ay sabi ko wag dyan tol, doon ka sa kabila kasi ituturo ni Waze. Dadaan ka dito sa may yung dinadaanan natin, Pinang Road. Ang problema, syempre mga makasabihin niya masyadong bukid yung dinadaanan, di ba? So sabi ko doon ka na umikot at may rough road dyan, tatagtag ka. Sarap ng buhay ng palaka buwisit. Ayan po yung ating red tilapia. Sarap panoorin Kain lang kayo ng kain para lumaki na kayong kaagad. Pero darating po ang punto na ako na ang ang maglalayo doon sa pakain dahil sasabihin natin ang lakas naman kumain ito. So ayan, meron naman po tayo naka ready na duckweed. At the same time yung kangkong, yung mga ugat niyan, kakainin nila yan. So mag 50-50 lang siguro tayo ng pakain. Basta araw-araw, kahit sa 2 times a day may inahagis ka. So ganun lang naman, umaga hapon. Sabi mo ng mga alas 9, hagis ka na ng mga ilang salok na pagkain. And then after mga alas 3, ganun na lang. Tapos kung gusto nating pagandahin, medyo nakita niya po yung kulay, medyo nag brown, gawa ng galing sa taas na tubig dahil malakas po yung ulan kahapon. Pero after mga 3 days niyan, 3-4 days, makikita mo yan mas green naman kasi mas mataba po yung lupa na nanggagaling, yung tubig na nanggagaling doon. Inikutan niya yung mga sustansya, dadalhin niya po dito yung mga nutrients na ibabaw ng lupa. Pag umulan, tatakbo niya po yan, idadalhin dito sa fish pond. Yun po yung magfe-fertilize naman sa pond. Makikita nyo magi-green naman. So meron naman tayong pwedeng ilagay para tuloy-tuloy po yung pagberde ng ng ating tubig. Dahil syempre nasisip-sip din po ng ng mga halaman natin. Pero maganda kasi wild setup tayo.
Parang nasa natural environment sila, especially daayungin. May silungan sila dyan, no? May silungan po sila dyan. Pag tiningnan niyo po yung ilalim niyan, ang haba ng mga ano ng kangkong. Naka ano dyan sa baba. So naandyan sila nanginginain. Napakaganda, di ba? Paradise, ika nga. Ayan na ang ulang. Ayan. Tol, dito tayo. 300 pieces ba yan? Ano, 300 pieces nga, ano? Kasi syempre, di ba? Ayan, oh. Dalawa sir. Meron pa sa likod. Anong balot? Dalawa yan sir. Meron pa sa likod. Bilis mo naman. Saan galing to? Saan galing? Kalumpit po. Kalumpit. Saan pa bandang Kalumpit? Apalit. Pulilan. Kalumpit. Saan ka dumaan? Apalit, Kalumpit. Anong oras ka umalis doon? Mga 9:13 po. Mga 9:10. Ang bilis, ano? Malapit lang. Diyan lang naman talaga sa traffic eh. Sa may Arayat lang yan. Sa highway ng Arayat eh. Saan ka dumaan? Sa Apalit na? Santa Ana sir. Apalit, Santa Ana. Ay, yung shortcut doon? Santa Ana sir. Tapos diretso roundabout sir. Tapos Santa Ana. Roundabout lang. Parang hindi ko alam yung dinaanan mo na yun, ah. Dito na muna para maano natin, ma-acclimatize namin mamaya. Yan, oh. Pakita natin yung ulang. Kasi dati nakapag-alaga na ako nandito, tol. Ang inalagaan ko naman, fry binili ko. Pamahal nga eh. Dito naman sir. Halos ano lang, sabaw ng buko. Wali mo nga makita. Pero nung after ilang months, may nakita kaming malalaki. Mas maganda mo grow out lang. Tapos pag di pinalaki niyo yan sir, mga 3 months to 4 months. Hindi, ito naman kasi nag-breed na eh. Yung sa akin, iwa-wild ko. Apo. Kasi may nakita kami nung... Kaya lang may hito kasi nung time na yun, kinain. Apo. Nadali ng hito. Pero ito, ayos na to. Ang dami. Meron pa po dito. Solid, ah. Oo, galing, ah. Ulang challenge. Ang laki na. 2 to 3 inches nga daw papayam eh. Ayan, ah. Maraming ulang kasi ngayon. Si Nanay Conching, ang daming tinda din eh. Panahon ng ulang ngayon, papayam. Ayan, Ayan, patay ata isa. Patay lang yun. Ayan talaga. Ayan po, may isa. Malaki na, oh. Malalaki na po yan. Hindi na po yan mahirap alagaan. Ayan, oh. Malaki ata ito, mahaba ang ala. Big size. Handa mo na yung suka. Lutuin na natin to. Halabos. Ha? Halabos. Uy, ano yan? Inaalagaan ni Boss Jeep. Oo, nakakapanood ko lang sa kanya sa unang hirit eh. Naunang hirit siya. Nag-deliver nga ako sa restaurant sir eh. Dahil tuwang-tuwa yung ko. Ngayon first time daw siya naman makakita ng ganyan kalaki. Saan galing yun? Eh sa Boss Jeep niyo po. Hindi ibig sabihin, di ba wild din dinadala sa kanya yun eh, no? Opo. Tapos eh pag Parang siya ang siya ang nagpapakondisyon sir. Kasi pag hindi mo pwedeng ibiyahin ng kunyari. Ay, ibig sabihin buhay na malalaki? Opo, kanya na eh. Ayun, nakikita na sa vlog niya yun yung mga Sa restaurant sir, tuwang-tuwa sila. First time lang daw nila makakita ng ganong kalaki. Kasi Tapos sir, nilalagay sa aquarium. aquarium sir kasi pipiliin ng mga customer. Oh. Malupit Tuwang-tuwa nga si sir Sir yung Jeff. may-ari nung restaurant. Ang Malupit lalaki, si- ang gaganda daw. Galing, ano? So ibig sabihin yung ulang na yan dinadala sa kanya, siya na yung nagbibili, Opo, ano? tapos pinipili niya sir yung quality. Yun yung mga pinapadeliver niya. Yung mga... Tapos itong maliliit na huli din to. Opo. Tsaka meron siyang mga alaga talaga sir. Nag-breed na rin, ano? May mga alaga rin siya. Ang galing, galing. Ayan, thank you ah. Ingat, ingat. Ayan, ah. Thank you, Sir Jeff Christian. Ayan, pakita natin kasi kailangan nating masuri ito. So, ayan po mga farmer. Medyo madilim, ah. Ayan, ang ating ulangens. Dumating na ang ulang. So, ayan po, kita nyo naman, kulay blue yung may mga malalaki na. Ang galing, ano? So, may mga lalaki, kitang-kitan mo na agad yung lalaki. Yung lalaki po yung mahahaba yung may galamay na agad. Nakikita nyo na kulay blue. Ayan, oh, may itlog na nga papayam, oh. Eh, dito na Papayam. Meron nang may itlog, oh. Maganda. Oh. Oh. Okay na yan para dumami na. Oh, di ba? Meron nang may itlog, oh. Oh. Itlog ba yan? Itlog yan, orange, eh. Ayan, oh.
Galing ano? Ano natin to? So, paano kaya natin to ano? Nasaan ang ating mga boy? Ayan po yung ulang. Kondisyon yan. So ito naman, mas malaki na ang chance. Kasi kung naalala ninyo, yung kinuha ko nga parang sabaw lang ng buko eh. Hindi nga natin nakita kung ulang ba talaga yung gabi ko pa pinakawalan yun ha. Mabilisan. Pero after ilang months, nakita nyo naman po, nagkaulang tayo, di ba? So hindi naman siguro accidentally na merong wild na nakapasok. Never na nangyari po yun. So talaga pong galing doon. At the same time, nakita naman natin na yun nga, sabi ko kanina, nakapagparami po sila. But unfortunately, meron po tayong naging kalaban, yung mga hito naman. So ayun, nasaan ba si mga tropa natin? Paalis ka na ba? Papayam? Paalis ka na? Kong! Halika muna! Patulong! So, ito na po yung ating ulangins. Ang ganda oh. Ibababa sa hagdanan yan. Oh, papayam, ibababa. I-acclimatize pa muna to para at least hindi sila ma-shock. Medyo malamig ang tubig eh. Ito na naman yung aking ano. Ano to? Anong tawag yan? Big. Ha? Big. Anong big? Tubig, darinig niya. Ah, tubig. Oo nga, tubig. Ano? Am yan? Kainin mo na naman. Yummy. Hindi. Shrimp. Tawagin mo mama. Sabi mo, mama, yung ulang mama. Ito na. Ugang. Laki na oh. Farmer So 20 pesos each po ito. 300 pieces. So okay na din. At least hindi na po tayo bibili ng fry na halos di na natin makita yung hindi natin makita yung kung ilang piraso din, di ba? So at least po ito talagang nabilang. Shrimp. Ay, natter. Bakit diniinan mo? Papatayin mo pa natter, ha? Ayan. Lalagay natin doon. Mag-brief ka na muna. Yan. Oo, alis ka na muna. Ibababad muna namin. Ayan mga farmer. So, abangan nyo na lang kung paano namin papakawalan to kasi i-acclimatize po muna namin. Ayan na. Bebe! Kabayat na. Ayan. Ay, maebon na lang. Ay, ayan na ang ulang. Malamig ang tubig. Oh. Ulangins. Yan na lahat. Dahil dalawang plastic. 300 pieces. Kabayat na? 70 pa po. Ha? 70. Saan? Sa lechon. Kala ko. Ayan mga farmer. Deliver kasi lechon sa saan ba? Nakakaano ka dyan? Na? Ay, Kong. Pero wag, ano muna, tapos akyat ka na lang uli. Acclimatize natin mga 15 to 20 minutes yan. Oo, kasi yung temperature niyan, kailangan magpantay. So, didikit siya sa, magpapantay. Ayan. Ayan na. So, acclimatize lang po muna natin mga farmers. So, ayan, abangan nyo ang aming pag-release. Nako. Ayan, i-release natin yan yung ating ulang. Pero hindi na natin makikita yan after natin na papakawalan po. Abang-abangan na lang natin yan sa mga gilid doon sa
dyan sa retaining wall natin, baka magbibilad kasi mahilig po yan magbilad-bilad eh. So baka makikita po natin yan sa ibabaw na andoon, magbibilad sila. Pero wala na tayong chance na makikita po natin yan na kagaya ng tilapia na kumakain. So let's just hope lang na ayun nga, makapag-breed po sila dito. So another gamble na naman ang gagawin natin. Pero gamble with ano naman na po, na experience naman na natin na nakapagparami tayo niyan. So ayun. Kasi pagkatapos niyan, baka may makikita ka siguro sa mga kangkong ganyan, medyan may aangat diyan sa mga gilid-gilid. Pero ayun. Ano lang igagas niya? Ay bro. Kasi sa akin puno yan. Ayan, bigyan mo na ng 200. Ito dito. Ayan, so ayun mga ka-farmer, dumating na ang ulang natin. Ano na kaya muna tayo? Mag-ano na tayo ng lupa? Ha? O sila na muna doon bahala. Hindi, ayusin mo na muna yung ano, yung plat. Na walang makalabas na ano kong, tapos sa yung lupa naman. Kasi mayroon pa tayong ilang sakong ano, di ba? Oh, i-mix natin yung sa ano ng kalabaw. So ayan oh, nag-acclimatize tayo. At ang maganda po dito sa kinuhanan ko ng ulang, kinukondisyon niya talaga. Hindi siya yung basta-basta na lang na bebenta. Syempre yung reputation niya ay talagang inaalagaan niya din. At the same time ay gusto niyang ibigay yung the best quality, na best condition nung ulang. At ang galing pa, yung rider po natin ay napakabilis. So ayun, siya naman po lagi nagde-deliver down ng ano, ng ulang. So ayun, tuwang-tuwa, binigyan ko ng 1,000 kasi 300 lang. Grabe naman, kawawa naman. Grabe naman mag-rate si ano, Lala mo. Parang I mean, di ba? So ganun talaga. Kasi competition po, ang daming mga nagra-rider, pero isipin mo parang yung gasolina niya, di ba, yung pagod, baka nagutom sa daan, di ba, wala nang natira. So ayun, at least 300 lang plus yung ano, naging na times 3 natin. So okay na yun. Nagulat nga siya, uy, salamat, sabi niya. So sabi ko ganun din, brother, kung ano ako, tawag dito, sasasakyan eh, ganun din. Ayan, nako, ayan. Oy, baka mahulog ka dyan. Aro? Bata ito. Papaano naman, grounding na naman siya. So ayan, 20 minutes muna bago natin i-release mga farmer. At abangan natin yan. Ha? Yung sa'yo hindi pa ba? Loko talaga to si Kongkong. Yung pamingwit natin, oh. Ganda pa na ito. Ayaw mo nga, Kong. Napakaganda pa niya, no? Oh, lalagyan lang ng reel yan eh. Mga namimingwit kasi hindi ayusin yung gamit, ano? Ay, pagalitan mo nga mga yan. Ay, nako. Ito yung mga ayungin na namatay. Sayang. Ay, ganun talaga. It's part of ano. Ayan, oh. Laki na, oh. Yan na kayo. Para maging masustansya ang na hindi. Ako ang cameraman. Baho. Nawakan ko pa. Ang bihira. Tagal ng patay yun. Ayan. Lumusog na ako. Ay, doon hindi ko maiaangat ang sarili ko. Kahit 78 kilos na lang tayo, hindi ko pa rin maiaangat. Hindi to malalim na. So, ayan. Ito po yung duckweed. Medyo nag-brown siya ng kaunti. Pero dahil sa init din eh. Uminit po kasi ngayon. Kaya medyo nag-brown siya.
tayo po ay magre-release. Release. Ito magandang ang setup na gusto ng mga ulang. Para kang nasa Pampanga River. Di ba? Para ka lang nasa Pampanga River. Ayan. Ang paglagay ko, kagaya ng dati, hayaan mo silang lumabas. Huwag mong ibuhos na para hindi siya nasasyak. Ang iba kasi binubuhos mo, parang ano, masasyak talaga yan. Release. Parang hipon lang pala na yun oh. Kita nga natin. Hangat mo muna. Yun oh. Wow. May buntis pa. Ano pa ang buti? Ha? May nga tayo klog eh. Oo. Ayos yan. Para mabilis gumamit. Oh. Si Dexter lang masaya. Favorite. Ayan. Yan mong may pumasok muna ng tubig. Dahan-dahan. Walang plastic lang naman yun eh. Maganda talaga dito. Kinukondisyon niya muna bago niya ibenta. Ay, lalim pala dito. Dito ka. Yan. Dito. Natin matututukan yan. Release! Saan sila? Oy, one down. Oh, parehas na ba ang temperature? Parehas na. Uy, ang bilis pala niyan. Oh, parang kidlat. Yeah. Sige. Oy. Sige, iyan mo. Dahan-dahan. Ayun na sila. May patay. May dead na. Ano to, hipon? Hipon lang ata. Ha? Hindi, ulang yan. May babae kasi nga yan. Nalabas na. Ay. Ayun na. Ay. Mas marami to. May mga dead. Kunin natin yan. Ano to? Patay na ba to? Mga patay. Buhay pa ko. Ha? Buhay pa yun. Hindi, patay na. Ano ba? Yun talaga may mortality. Binahe eh. Sayang maraming dead sige na. Sige na. Yes. Uy. Buhay pa? Buhay pa ko eh. Buhay pa. Loko. Buhay pa yan. Uy. Sige, release mo na. Bas. May klog yun oh. Maliksi din ano? Ito buhay pa mga galaw-galaw pa Wala na. Hinga ka. Yan pa. May mortality din talaga. Hindi maiwasan. Pero inano niya yan eh. Buhay pa nga. Baka mabuhay pa yan. Oo, buhay pa nga ko eh. Lagay na nga natin. Baka survive pa. Ha? So ayan, hopefully may mortality talaga. Hindi tayo mawawalan. Kasi nga, malalaki na po sila eh. Medyo siksikan talaga. Nandun po yung ano natin sa ayungin. Yung mga dinala ditong ayungin. Talagang medyo may mortality. Gawa ng, syempre sa biyahe pa lang, siksikan na po sila. Yung oxygen, di ba? Sabi ko, ano na natin? Hulog na natin. Kasi, release na natin. Gawa ng, habang tumatagal, mas sumisikip. Siksikan sila. Shoutout pala kay John Roque at Randy Meneses. Ayan. Shoutout po. Ayan nga.
Release! Kumain yun ng ano, nakita ba? Kumain si Release, si Birdie Bird. Oo, nakita ko. Kumain ng Sunday sa atin. Sige, ano mo na. Sige nga, ano mo na. Dahan-dahan mo na lang. Parang... Sige. Ayun, oh. Parang patay na ata lahat, ah. Hindi. Ha? Ah, hindi, lalakas pa. Hoy, wag na kayong mahiya. Oh? Sige na. Nagkaputol-putol pa yung iba. Siksikan, ano? So, as usual, kahit kalahati lang po ang makasurvive, pwede na. Ay, patay itong ano, sayang. Hindi, buhay pa. Mangoy pa. Ano makasurvive, ano? Usual, kahit kalahati po ang makasurvive, mas mura pa rin to kaysa sa yung binili ko na fingerlings na 13,000 fry. Hindi ko po alam kung ilan ang nabuhay. Yun. So at least ito sigurado na 20 pesos ang isa, di ba? 300 pieces. Yung 3,000 pieces daw eh. 450 parang ganon. Basta ganon, basta nasa ano binayaran ko, 13,000 plus. Kinuha po namin yung sa Apalit. Pero halos di ko po makita. Parang sabaw ng buko. Pero ngayon eto, kitang-kita mo na naulang. Yun nga lang talagang syempre may mortality yon. Parang medyo humina yung iba. Sana maka-recover. So ayan, marami pong salamat mga ka-farmer. Halos kumpleto na po yung ating cast. Sana naman ay magbigay kaaliwan sa atin. At malay natin, di ba? Magdagdag sa ating kabuhayan din. Magamit natin itong fund na to for business pa rin, ano? Bukod sa pangpaganda na lang. Libangan at beautification. Pero maiba tayo ang taba ng kamote dito. Hoy, dun kayo, huwag kayo dito bumaba. Makain kayo. Ayan. Oh. Ay, nako, wala na, lumaylay na. Yan, oh, bago tayo magtapos mga farmer, sana yung ulang marami pong mabuhay. Dito tayo sa lilim. Grabe yung lilim. Gusto ko pong batiin. Ayan, may mga nagpapabati. Unang-una si Ka-Farmer Ben Corpus. Ayan, maraming salamat sa iyo. At hope to see you again, Ka-Farmer Ben. Maraming salamat sa suporta po ninyo. At eto, syempre, Ate Mer, malapit na ang iyong kaarawan. Ayan, advance happy birthday sa iyo. At eto, Ka-Farmer, yan, oh. Happy birthday po sa loving wife ni Ka-Farmer Edward Aguba Gunyo na si Daisy. At syempre shoutout din sa kumpare mong si Brother Randy Meneses. Ayan, syempre naman. At kay Orlando Pilates, hello po sa inyo. Ayan, oh. Si Ma'am Cathy Pilates, hello daw po from Malibay, Pasay City. At Orly Pilates, ayan, happy birthday po, August 13, ngayon na yan. Siyempre, at happy 60th birthday daw po kay Tina Terbio ng Edmonton, Alberta, Canada. At shoutout din po kay Gret Steve Terbio ba yan? Terbio, ayan. Yun, pa-shoutout din po, happy 60th birthday, August 14. Sa kanyang brother Jeng Terbio, 56th birthday on August 17 din. At sa kanyang wife na si Lani Galang Aspiras Terbio. Ayan, shoutout din po kay Acero Tolentino Banta Salazar in Laguna, Terbio family. Ayan, Acero family of Bulacan, Francis Acero Terbio, Holden family of London, England, at Zeni Rirao of Toronto, Ontario. At syempre sa kanyang mga kaibigan sa Edmonton, Alberta, Canada. Marami pong salamat sa suporta.
At kay Ben Juan Corpus, Anchorage, Alaska. Ayan, hello po sa inyo, syempre, Brother Ben. At si Ate Joan. Hope to see you, ate. Sana magkita din po tayo dito sa pag umuwi po kayo. Bobby, syempre kay Robert Carlos at ang kanyang wife ni Ana Veronica. Ayan, marami pong salamat sa inyo. So, ayan, nagpakain na naman po tayo. Sana ay marami ang nakasurvive, mga farmer. Ito na naman tayo. Syempre, 'di ba? So, pero may mabubuhay naman diyan. So, ayun, marami pong salamat mga farmer at magandang buhay.